Saksak po yung unit natin, no? Then, dito tayo sa my mirror. Yun, labas yung logo ng Sony. Ayun, nagka-raster na po yung unit natin. Ayos. So, shoutout muna sa ating mga kaibigan na napa-shoutout sa mga previous video natin, no? Ayan. So, magsimula tayo dito. Ayun. So, shoutout kay Ariel Rudicol Vlog. Aman Electronics, no? Ayan, shoutout sa iyo, Master. Robert Arsenio. At shoutout din sa kanyang channel na Juvert Arsenio. Yun. Sana supportahan din natin. At kay Lloyd Buala from Davao, Cebu, Bohol, Full Tech Services Maintenance. Ayan, shoutout sa iyo, Master. God bless. At kay Onozake, ayan, shoutout sa iyo, Master from Cebu. Ayun. At shoutout din kay yun to, Eson Espinosa. Ayan, shoutout sa iyo, Master. At kay Kerwin Bahuyo, ayun, shoutout sa iyo, Master, no? Ayun lang. At sa mga kaibigan nating mga tech vlogger, grupo nating mga electronics technician, no? Shoutout sa inyong lahat, mga ka-master. So yun na, magandang araw sa inyong lahat, mga paps, no? Welcome back sa ating channel. Meron natin yung konting update sa sa unit na to. Kasi mayroon akong ikukwento sa inyo, no. Bale ito, na troubleshoot na natin to. Bale recap na lang yung gagawin natin. Hindi ko na sana ito gawa ng video kasi nagmamadali kasi tayo, pero sayang naman baka kapapulutan ng aral, no, sa mga kapwa natin technician at sa mga nagsisimula pa lang sa pag-repair ng mga LED TV at saka smart TV, no. So bali ito isang Sony 48 inches. Bali yung model niya is ilalagay ko na lang sa may description natin, no. So yung naging problema nito, kasi nga hindi natin makita yung dating problema kasi na-troubleshoot na natin, no. Panel issue yung ginawa natin. Wala po tayong pinalitang pyesa. Bali meron na tayong tinanggal. So ngayon ang problema nito, pag anong saksak, lalabas naman yung logo ng Sony, normal. Tapos magdi-display naman siya. Lalabas yung picture, pero mga kalaon na mga ilang minuto lang, hindi minuto, mga segundo lang, hindi siya abot ng isang minuto. Hindi naman mamatay yung unit, kaso mawawala yung picture. Kung may source ka na nakalagay, mawawala yung picture niya, pero yung backlight, naka-dim pa rin, andun pa rin yung backlight, andun pa rin yung sounds. Kung naka-video kayo or naka-channel, maririnig pa rin yung tunog, pero wala na nga siyang picture. At saka yung panel niya is nagdidim na lang kasi backlight na lang yung present. At saka wala na yung picture niya. So pag ganun problema is DC-DC protect yan. Nandito sa kanyang topboard or panel niyan yung problema, no? So, nung pinaandar natin, ito yung ginawa ko kasi hindi ko pa ito tinroubleshoot. Kasi normal naman yung kanyang picture, yung kanyang display, normal naman. Wala tayong fineness na makikita, wala pong mga kahit ano or bahid ng problema yung kanyang panel. So, yung ginawa ko, kinakapa-kapa natin yung kanyang mga IC dito. Tatlong IC lang naman to, ayan o. Ayan. So, ito yung kanyang DC-DC, yung kanyang level shifter. At ito naman yung kanyang ano to, tingnan natin. Sana yung P-off natin. So yun nga, ito yung DC-DC natin. Tapos ito naman yung kanyang level shifter. So yung number ng level shifter natin is RT69 6930G GQW. Yan. Then kinakapa natin yung IC nito. Yung tatlong IC yung kinakapa natin. Ito. So wala po tayong mapi-feel na mainit or nag-overheat, no? Yung sobrang init talaga, yung hindi normal na init. Normal naman yung init niya. Ayan, yung pinakapa natin to, normal naman, wala namang masyadong malakas o humidity dito sa may IC, sa mga IC nito sa may top board, no? Pero bigla na lang mawawala yung kanyang picture dahil napoprotect na yung ating level shifter. Nawawala na yung supply tulad ng EBDD, BGS, BGL natin, yung V-on or V-off, V1 at saka V-off natin, yung BGH, BGL, EBDD, HEBD, nawawala po yung supply na yan, kaya nawawala din yung picture. So, ibig sabihin yan, DC-DC protect yung problema. Ito yung DC-DC natin, nagpo-protect yung DC-DC natin, pati yung kanyang level shifter din. So, ang ginawa natin nito, kasi nga wala tayong makitang bahid o problema doon sa kanyang screen, or kahit anong problema na makita natin, normal naman,
habang naka-andar siya, normal siya. Pero bigla na lang talaga siyang mawawala yung kanyang picture, yung kanyang display, no? So matitira na lang is backlight, tapos yung sounds. So ginawa ko, pansin nyo, meron na tayong, may bakas na tayong pag-kiss-kiss dyan. So ito yung number ng ating level shifter natin. Ayan. Ito yung, hindi, DC-DC ata to Ay hindi pala. Kasi yung DC-DC is galing dito sa may, yung VO natin is galing sa may DC-DC. No? So ito yung level shifter natin. Dito nagagaling yung mga clock signal. So pansin nyo ba yan? Ayan, wait. May nakuskus na tayo dyan, no? Ayan, no? Kasi yung ginawa natin, kung normal, hindi naman nag-overheat or hindi naman masyadong malakas yung ating, yung init ng ating level shifter, tapos biglang mawala yung picture, ibig sabihin yan, posibleng makuha natin dun sa kanyang protect ng ating level shifter, no? Kasi kung may problema yung kanyang mga clock signal, ito yung clock signal pala ni si KV lines, yung mga gates niya, yan, no? Kung may problema yung kanyang mga gate signal, mafe-feel, maramdaman mo dito kapag kinakapa mo to na malakas iinit yung kanyang level shifter. So yung pagka-check natin is hindi naman siya uminit, maligam-gam, tamang-tama lang yung kanyang init. Naka-andar siya hanggang sa pag-protect o pagwala ng, hanggang mawala yung kanyang picture. So ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung kanyang protect. So yun, bali yung pin na yan, kuha tayo ng, ito yung ginamit natin yung pangkat Sumobra kasi yung cutting natin, instead na 3 pins lang yan. 3 pins lang yung kakat natin. 1, 2, 3. Itong pins na to, inadiretso natin yung yung blade natin. So buti na lang at hindi pa naputol yung mga yung 3 sumobra na linya dito. Ayan, kinuskos natin tapos sinek natin ang resistance reading. So normal, hindi pa siya naputol, no? So ito lang yung pinutol natin na sinugurado natin naputol itong protect niya. Bali yung protect nito is nasa pin 15, 16, 17. So kung bibilangin mo yan, ito yung pin number 1, ito yung 1, ayan. Kung bibilangin mo dito mula sa pin number 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 15, 16, 17 na pins, yan yung kanyang protect na linya. So putol na yan, sinigurado na natin yan naputol na natin. And then ito, chinik natin yung mga sumubrang pins na nadali dun sa blade natin. Normal naman, okay naman, hindi man siya naputol, no? Kasi isang lang tapos na bantayan natin. Hindi natin nilakasan pa yung diin. So dito lang tayo sinigurado natin yung 3 pins na yan. Yung pin 15, 16 at saka 17. So yun nga, nung tinest natin siya ng matagal, nag-normal. Hindi na po nagpo-protect, hindi na po nawawala yung display ng ating unit. So saksak ko muna, no? Ayan. Hindi na po, guys. Nako, sakit. Bihira to, nabukol pa tayo. So gumana na yung unit natin, no? Ayan, gumana na siya. Tapos naka-raster siya. Then yung naka-DVD na rin tayo. Ayun na, mag-play ng DVD natin. So open ko muna kasi nag-lock ko to Ayan. So play lang muna natin, tapos isiset natin dito sa kanyang punta tayo sa may video. Ayan. So naka-video na yan. Ayun. Nakapag-display na po yung unit natin. Ayan, So tinest natin siya. Nag-break po tayo ng mga, dahil nagtanghalian tayo, mga 12:30. Pero pinanta pa natin siya hanggang, troubleshoot natin troubleshoot natin siya mga 11:30. So nag-break time po tayo 12:30. So may 1 oras na, tapos bumalik tayo 1:30. So nasa mga 2 oras na yung pati-test natin. So hindi na po bumigay, hindi na po napoprotect yung panel natin. So sinigurado ko muna tong gawa ko bago ko siya binidyuhan. Baka sakaling mga isang oras lang tatagal mapoprotect na naman. So sinigurado muna natin, kasi kung ito kailangan ng ilang minuto, tapos nakat na natin yung kanyang protect, tapos nag-protect pa rin siya,
it means may problema doon sa kanyang clock signal. Kasi may na-experience na tayo nito isa. Nakat na natin yung protect dito. Yung tatlong pins na yan, yung 15, 16, 17, protect pa rin yung unit natin or yung kanyang level shifter. So, ibig sabihin yung DC-DC niya. So, ibig sabihin yan, may problema doon sa kanyang clock. So, ito, nung maputol natin yung kanyang mga protect dito sa kanyang level shifter, so, hindi na po siya napoprotect, hindi na po bumigay yung ating panel. So, nagnormal na siya. Tuloy-tuloy na yung kanyang pag-andar. Yan o, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-andar. So, hindi na po siya bumigay. So, yun kung ibahagi, share sa inyo, baka makatulong to nyo eh. Meron tayong experience nito. Balik, dalawa na to. Una, natin protect dito. So, ganun pa rin. Bumigay pa rin yung display niya. So, ito, nakat natin yung protect. So, yun, nag-normal na siya. Kasi kanya mga tinest natin is mga ilang segundo lang bibigay na yung kanyang display. Yung matitira is yung backlight na lang at saka sounds, no? Ayan. So, ito lang yung gusto ko ibahagi sa araw na to, no? Sana kahit pa paano may nakuha kayong idea sa ating ginawa ngayon mga paps. Then, hanggang dito na lang. And this is your service, Ryan Crucitek. Maraming salamat sa mga tsagang nanood. Hanggang sa susunod na video. Peace out.